So ngayon ay papunta tayo ng Dingalan, Aurora. Lakas ng hangin. Time check natin. Ito yung ating orasan. 7:50 AM. Dingalan, Aurora. So 167 kilometers. 7:50 AM mag-alas 8 na. Okay na? Let's go! Doon na tayo magpagasolina. Magpa-full tank kasi ganon din pala sa Petron. 68 pesos na rin per liter. Eh mahaba pa yung pila kaya bandaron na lang tayo sa may ano siguro. Dito na lang tayo magpagas sa Eco Oil. Mas mura dito eh. 65 lang. Full tank yung 91 lang. May hangin kayo dito? Wala. 3.8 liters yun ay pagkakarga natin. Ang zero natin ay 28,926. 8:05 AM. Simbahan pa lang tayo ng San Jose. Sana mga nasa 4 hours lang ang biyahe natin. Dito na tayo sa may rotonda ng North Sagaray. 8:40 AM. Dito na tayo sa may bayan ng Angat. Malapit na tayo sa bypass road, kaso nga lang puro truck. Puro truck na nakasabayan natin ngayon. Time check 9:13 AM. Gapang pagong tayo ah. Magdadalawang oras bago tayo nakarating dito sa bypass road. Ang daming truck. Kaya nga, makakasabay mo rin sila sa bypass. Puta, ang dami nila oh. Traffic din yata sa bypass. So alas 10 na ng umaga. Dito na tayo sa mga dulo ng bypass Plaridel. Papunta na ng San Ildefonso, Bulacan to. Malapit-lapit naman na to. Pagdating natin ng bypass ng Santa Rosa, diretso na lang tayo ng Port Magsaysay. Arco na ng Nueva Ecija, 10:41 AM. Sa wakas, dito na tayo sa may Fuel Star sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Dito na tayo kakanan sa may Port Magsaysay ang daan natin. Pero bago ang lahat, ihi muna ako. Time check natin ngayon ay 11:16 AM. Hanap na rin muna kami ng makakainan dito. Hintayin nyo muna ako. Okay na, nakaihi na. Pwede na ulit bumakbak sa biyahe. Uy, naka-shades ka pa. Gutom na si Iya. Let's go. Ay, magpagas pala muna tayo dito. Itong green lang po, full tank. Oo, yung bagong 50. Saan daw yung sidecar nyo? Isabela. Ay, Isabela. Okay na po. Pita mo. So ang odo natin ngayon ay 29,012 kilometers.
nakapagpagas tayo ng 2.72 liters. So pakita ko sa inyo, ito yung fuel consumption niya ngayon mula San Jose del Monte, Bulacan. Ngayon ay nandito na tayo sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Kala ko subscriber. Yung pala napugian sa sidecar natin. Kain na tayo sa makakainan na madadaanan ha. Kakanan na tayo. Papunta ng Laur. Paglabas natin ng Laur, kapal doon na yun. Dito rin kami kumain noong 2021. Dito rin, oh. Dito na, hanap na tayo ng mapaparkingan. Aray ko. 11:56 AM na pala. So tapos na tayong kumain. Tara na. Ang oras na ba? Time check natin. 12:45 PM. Mag-charge muna tayo at 40% na lang yung aking cellphone. Charging na, 12:47 PM. 62 kilometers na lang. Estimated time mga 1 hour. Dito yung dinaanan namin na sobrang dilim doon kasi nga alas 2 kami umalis sa bahay. Pagdaan namin dito mga bandang alas 4, sobrang dilim. So welcome to Palayan City. Gandang tignan yung bundok ko. Kasi nung napunta kami nung 2021 dito, madaling araw kami dumaan kaya sobrang dilim. Hindi namin kita yung mga magagandang tanawin na yan. Paahon pala dito pero kayang-kaya yan. Santa Fe nga naahon natin eh. Hindi rin kaya ng segunda. Primera lang paahon. Hindi kaya ng segunda. Kaya nga eh. Ang haba pala ng ahon. Steady lang tayo ng segunda. Segunda, primera lang. Ang pala ng ahon dito. Haba pala. Pagka naahon natin to, pwede tayo magbiyahe ng Zambales. Aray ko. Kaya, pumapalag pa sa segundo. O, di ba? Kaya. Hindi talaga kaya. Tara.
di ba? O, di ba, nakahon natin. Ay, bata, meron pa pala. Ah! Meron pa! Ah! Kala ko yun na yun. Bilib na talaga ako kay TMX 125 pagka napunta tayo ng Bicol. Malay mo next week. Ha? Ayaw pala. Pangasinan pala tayo next week. Buti pala hindi tayo mabilis kasi malalim yung lubak ko. Nabigla ako sa ahon dito Kasi itong 2021, hindi ko na matandaan itong dinaanan namin dahil sobrang dilim. Tsaka mga naka-scooter kami nun Ganda ng view. Parang Chocolate Hills na may mga buhok. Malalim ba yun? So, ganito kabundok dito sa Laur, pero maganda Hindi lang maganda yung kalsada, para akong nasa Bulacan. Ang lalalim ng lubak Pero yung view, ang ganda. Ang hindi lang maganda, pag nabibitin tayo paahon. So, pababa na naman, ang ganda ng bundok Lapit-lapit na tayo sa Dingalan. 48 kilometers na lang. Wala na sigurong paahon tapos na. Puro pababa na Pag pauwi, mag-ano na lang tayo, Cabanatuan. Ang hirap ng ahon dito. Okay naman sana kaso ang lalalim ng lubak. Hindi ka makapuwersa paahon. Ito, kagaya nito Ayun, ang lalim yun. Kumbaga hindi ka makapagpatakbo ng mabilis paahon. Kasi ganyan, ang lalalim ng lubak. Pero tingnan mo, overall yung view, ang ganda. Kagaya nito, malubak. Malubak tapos paahon yung nasa unahan. So, hindi ka makabuelo. So, palabas na tayo ng Fort Magsaysay. Sana dyan, hindi na malubak. So time check, 1:40 PM. Nandito na tayo sa may National Highway, kakanan na tayo pa Gabaldon, Nueva Ecija. Ang tagal ng biyahe namin. Lubak kasi dito sa Maylao. Paggas nga muna tayo. Full tank yung green. Isang oras pa pala. Thank you. Naka 1.67 liters tayo ngayon. Tapos ang odo natin ay 29,052 kilometers. Ganda! Arko na ng Gabaldon. Yun tayo magpapapicture. Maligayang pagdating. Picture muna tayo syempre.
yung magandang daan dito sa Gabaldon eh. Malapit na yata dito yung resort na pinuntahan namin noong 2021. Stone 8 Resort. Yung pinuntahan namin noon, in-approve. Daming cow, ayan. Hihi! Ay, may nagpipicture pa. Dito na tayo sa I Love Dingalan. Wala. Ha? Yun, dito na tayo sa I Love Dingalan. Picture muna. Pasok na tayo sa Dingalan. 2:53 PM na. Alas 3. Alas 3 na, 3:03 PM. Dito na tayo sa mismong bayan ng Dingalan, Aurora. Dito. Dito daw daan? C3. Oh, yun oh, ang ganda oh. Wow! Ito saan tayo magpa-park? Ay, ba? Pwede ito yung C3? C3 po? C3? Ay, ito na. Thank you ba? Wow, ganda. Magbangka tayo na. Ay, magbabangka tayo. So, dito tayo mag-i-stay sa C3 Ocean View. Ano yun? Ay, dito. Kaso malamig din to, sir, no? Malamig din. Po, kasi maulan po kasi pag kanina. Gusto mo mag-swimming? O doon sa dagat, yung may bangka. Gusto ko nang maligo doon, oh. Kaso pahinga muna, saglit lang. Yan, pang my day. Medyo maambon na. Pahinga muna tayo. Daming gamit. Go, 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 yeah. Nalalaglag na yung belt bag ko. Halika na. Dito, sa likod. Hay, nakapagod. Buti pala kumain tayo dun sa Port Magsaysay. So ito yung kwarto. Okay pala, ang ganda rin. Dalawa yung kama. Tapos may TV siya. Aircon. Pero yung CR nasa labas. Pero okay lang. Ito, may painitan ng tubig. Saan ka ba? Pinabuksan na yung laruan niya. So, bili muna tayo dito ng mga ibang kailangan sa grocery. Nandito kami sa palengke ngayon.
Namili kami ng ibang pagkain. Kaso itong kasama naming maliit, ito mga pinagbibili. Laruan. Ginugupitan niya yung baby niya. Ito ay lugaw. Tas yung ibang mga pagkain. Baso, biskwit, tinapay. Kain ulit tayo. Merienda na muna. Lugaw kasi malamig dito eh. Ito ang merienda niya. Laruan. 5:30 na. Punta nga tayo sa dagat. Lakad-lakad tayo. Ba't ang dami mo kasing dala? Bangka, walang driver. Tayo. Ha? Oo. Nina! Ay! Inabot kayo! Ayan na, ayan na! Isa po! Inabot! Umaga na. Yan no, sarap nung init nung araw. Sobrang lamig din kasi. Bili muna kami ng pagkain. Hindi ka na? Meron dyan? Eh matarik dyan oh. Matarik yung daan dyan pag pabalik siguro. So, kain muna tayo dito sa Helen's Ninangan. Ay, mag-take out na lang tayo, no? Doon tayo kumain sa taas. Dahil mga joiners o mga nakaban. Mama, ba't yan? Ano sa'yo? Pa-take out po ng dalawang kanin. So ito yung almusal natin. Doon tayo kakain sa may sa may second floor para tanaw natin yung dagat. So yung mga joiners daw tinanghali na kasi alas 9 na ng umaga. Dapat yan, usually nakakarating daw sila dito sa kainan alas 6 from from Cubao. Alas 6 sila nakakarating mag-aalmusal, tapos aakyat na sila dun sa view deck sa Mama Mary. Kaso naipit daw sila sa traffic, kaya inabot sila ng alas 9 na ngayon kararating lang nila. Wala kayo, baba nga muna kayo. Kaya nga, mali nga. Mali nga na ako, hindi ko na maikabig. Hindi ko na nga maikabig Teka. Baba ka nga muna Lubog na Nalubog na yung gulong
Yun, di ba? Oh. Hintayin natin si Mama, nagtimpla siya ng kape. Kasi dito ang ganda ng view. Lakas po yung hangin. Lamig. Let's go, magdagat. Hindi lagat. Yan o. Yan lang dun sa swimming pool. Sa swimming pool. O sige, punta tayo mamaya doon. Doon tayo banda. Ayaw na ni Maria sa ano, sa dagat. Dito tayo. Diba? Lablog pa tayo. AM. Yan, pauwi na kami ng Bulacan. Sakay ka na, iya. Ayusin ko lang yung mga damit natin na nasa bubong. Let's go, take off na tayo. 11:35 AM. Alis na tayo sa Dingalan. Babay ka na sa dagat. Sa mga bangka, babay ka na. Yung malaking bangka, o babay ka na doon. Pagas muna tayo dito.
72.70 na dito. Itak, boss. $1.93 Odo ay 29,102. Yan. Sa ano na ulit tayo magpagas, baka kabanatuan na siguro. Bye-bye, Dingalan Park. Sa mga magtatanong, sprocket set natin, sprocket combination natin, 1445. Dito, sa area na to, nahirapan yung segunda natin ah. Primera lang, pero ahon yan. So, diba? Sa paghirap yung makina umahon, huwag nyong sagarin yung biga. Alalayan nyo lang din para hindi puwersado yung makina nyo. Palabas pa lang ng Dingalan, puro ahon na no? Kaya hindi na tayo dadaan sa may Laur. Diretso na tayo ng Palayan tapos Cabanatuan. Kasi may bypass naman sa Cabanatuan. Ang labas natin Santa Rosa lang din eh. Kasi mabubugbog na naman tayo sa puro ahon eh. So dito na tayo sa may I Love Dingalan. Sabado pa lang ngayon kaya ano, ang daming tao, ang daming mamamasyal. So ito na yung ano, pinagpipicturean dito sa Gabaldon. Yung mga lettering, ang dami ng sasakyan dahil pupunta ng Gabaldon tsaka Dingalan. Pag kumaliwa dyan, papunta ng Port Magsaysay dito. Tayo, diretso tayo ng Palayan City. Kasi pangit kalsado yan, hindi ka makapagpatakbo ng mabilis. Magkakabanatuan na lang tayo. Time check, 1 PM. Yung rough road yung dadaanan natin papunta ng Palayan City. Aray ko. Gumagawa pa lang sila ng tulay dito. Buti maikli lang, kala ko mahaba. Okay, kakaliwa natin dito papuntang Cabanatuan. Pag kumanan kasi tayo, punta tayo ng ano yan, Baler. Buong hapon tsaka Baler. 1:30 PM, nasa Cabanatuan na tayo. Bali, mas mabilis pala tayo ng 1 oras kumpara kahapon. Kasi kahapon dumaan tayo ng Laur. Mabagal tayo dahil sobrang lubak doon tsaka puro paahon. Ngayon, dito tayo sa kabila dumaan sa may Palayan City. Mula Dingalan, Aurora, nakaka 2 hours pa lang kasi 11:30 tayo balis eh. So ngayon ay 1:30 na. Nakaka 2 oras pa lang tayong biyahe. Nasa Cabanatuan na tayo. Malapit na tayo sa bypass. Magpa-bypass tayo ang Tagus nun sa may Santa Rosa Fuel Star na. So nakatipid talaga tayo ng 1 oras hanggang 1 oras kalahati yata ang natipid.
may tumapat sa akin na kulay itim na sasakyan. Hindi ko nakuha yung plate number at yung model ng sasakyan. Bumati lang, siguro viewers natin din yun. Binabaan niya pa yung bintana niya tapos bumati, nakangiti. Siguro napapanood niya tayo. Tapos yun, pagka bati niya, dire-diretso na siya. Kulay itim yung sasakyan. So dito ay kakaliwa na tayo. Bypass na ito eh. Kasi pag dumiretso tayo, dyan yung Cabanatuan sa may ano, Cabanatuan City Hall, sa mismong bayan nila. O, ito na yung crossing kahapon. Ito yung kahapon na dito tayo dumaan, papunta ng Port Magsaysay, tsaka Laur, dito sa kaliwa. Ngayon, diretso tayo para lagpasan na natin yung bayan ng Santa Rosa. Pag kumanan kasi tayo dito, dito mismo yung bayan. Pagas muna tayo. Yung 91 po. Full tank. Ah. 140. Ito ganun din. 141. Yun. So, naka 2.135 liters tayo. Magmula sa Dingalan, Aurora. Ang odo natin ngayon ay 29,176. Oh, mas mahal kasi doon. 72 doon eh. Time check tayo, 2:06 PM. Ayan, nandito na tayo sa Fuel Star gas station. Dito yung kahapon, 11 AM nandito na kami kahapon. Tapos nakarating kami ng Dingalan alas 3 na eh. Pero ngayon, alas 2 pa lang. 11:30 kami umalis kanina sa Dingalan. Ngayon ay alas 2 pa lang. So mga 2 hours and 30 minutes. Isang oras at kalahati yung natipid. Pagka doon dumaan sa Palayan City. Kain muna tayo, gutom na. Sige, paparada ko lang mayos. Yeah. So ang oras natin ngayon ay 2:17 PM. Mag-lunch muna tayo. Meron tayong sukang paumbong na nabili oh. So, bili rin kayo dito. Ano to, yung guard lang nagtitinda dito sa Jollibee San Leonardo. So 3:18 PM na. Paalis na tayo dito sa Jollibee San Leonardo. Kaliwa tayo no, tama? Oh. Checkpoint. Ito na, papasok na tayo ng San Miguel, Bulacan. Okay, marami na naman siguro magko-comment dito na bawal daw ang tricycle sa National Highway. Ayan o, sila. Hilahin natin kung ilang tricycle itong kasabay natin sa National Highway. Oh, meron pang kasalubong. 3 yung nasa unahan ko, tapos ilan yung nasa lubong natin. Pangalawa na to sa nasa lubong natin. At sa likod natin, base sa salamin, merong isa. So yung sinasabing bawal ang tricycle sa National Highway, sobrang higpit lang yun sa Metro Manila kasi nga naman sa EDSA, magpapayagan bang dumaan ng tricycle sa EDSA, mabibilis ang mga sasakyan doon. Ngayon, sa bawat LGU, yung tricycle na sinasabing bawal sila kung merong alternative route. Kung merong secondary road, bawal sila sa National Highway. Para maliwanagan kayo, search nyo lang sa Google, Tricycle Ban on National Highway. Tapos basahin nyo na lang lahat. Ito, may nasalubong na naman tayo.
pag yung LGU pag sinabi ng LGU doon sa isang lugar na yun na bawal ang tricycle sa National Highway, pero kung walang alternative route, pwede sila. Yun yung mga exception. May rulings nga lang. Halimbawa ganito, 4 lanes. Dapat dito lang kami sa pinakakanan. Kaso paano kakakanan? May truck yan, oh. Di ba? Bawal naman talaga, pero may exception. Kung walang alternative route, pwede. Pero, gumilid, sabi nila, pwede kayo sa National Highway kung walang ibang daan, pero gumilid kayo. Paano halimbawa kung 2 lanes lang, tapos di pagka merong nasa likod mo, hayaan mo siyang umovertake sa'yo. Ngayon, pag 4 lanes, kagaya nito, 4 yung lane, dapat dito lang kami sa pinakakanan. Ang problema mo, paano ka kakanan dito? Paano ka mag-i-stay sa pinakakanan kung puro nakapark na sasakyan nandyan? Ito, dalawa yung kolong na nasa harap ko. Yan na, dito tayo sa pinakakanan. Kagaya yan, babalik na naman ako sa kasi may nakapark dito. O, babalik na naman tayo dito. Tapos babalik ulit tayo sa kanan. Saka yung mga nagko-comment na bawal daw ang tricycle sa National Highway, pagka sa probinsya, subukan nyo po munang mamasyal sa isang probinsya. Tingnan nyo sa National Highway nila, puro tricycle. Kagaya nito, paano kami gigilid dyan kung nakapark yung truck? Pero sa Metro Manila, bawal talaga. Kahit sa ang National Highway sa Metro Manila. Kaya sa probinsya kasi, ang mode of transportation ng mga tao talagang tricycle. Pero pag Metro Manila, sumilip ka nga lang sa sa Commonwealth, sa EDSA, bawal talaga. Pero sa Quezon City naman, sa Commonwealth, subukan yung bumiyahe ng 2 AM o 4 AM. Makikita nyo sa Commonwealth, puro tricycle yung bumabiyahe doon. Mga pampasada at saka yung mga negosyante na namimili ng mga paninda sa Litex Market. So ganun lang kasimple yun. Bawal nga ito, National Highway to. Bawal ang tricycle. Ang problema mo kung wala kang alternative route. Kaya nga naglalagay sila ng mga bypass eh. So yung mga dinaanan natin, mga bypass road yun. O tingnan dito, may pulang kabayo dito. Kaya bago mag-comment yung iba dyan na bawal ang tricycle sa National Highway, tingnan nyo yung mga kasalubong namin kung ilang tricycle yan. Yung nasa unahan ko, tricycle din. Ito mga nakakasalubong natin, puro tricycle yan. Eto na naman, may kasalubong na naman tayong tricycle. Di ba? Kayo iba nagtatanong, kasi nagbiyahe kami ng malayo eh. Sabi, paano ka nakakalusot? Bawal ang tricycle sa National Highway. Tanungin nyo muna to mga tricycle driver dito sa mga bawat probinsya. Ayan ano na to? Gapan Nueva Ecija na to. Ay boundary na ng Gapan tsaka San Miguel, Bulacan. Nakikita nyo puro tricycle talaga kahit saan. Ito pa, di ba? Daming tricycle kahit saan. San Miguel, Bulacan na to. Pagandahan pa nga ng tricycle eh. Kaya yung mga nag-comment na bawal tricycle sa National Highway, try nyo muna mag-tricycle sa National Highway. Ayun ito sunod-sunod yung mga kasalubong namin, puro tricycle yan. National Highway ito. May mga e-bike pa nga eh. Yan, bilangin nyo na lang kung ilan yung mapapanood yung tricycle dyan ha. Kayo na magbilang. Kung sinasabi nyo kamote ako dahil dumadaan ako sa National Highway, kamote kami lahat pala. Mga kapwa ko kamote yan. May nabasa kasi ako sa previous vlog. Sabi niya, paano po kayo nakakalusot? Bawal ang tricycle sa National Highway. Ako kasi dumadaan ako, kadalasan puro hanggat maaari may bypass road. Doon ako dumadaan kasi unang-una traffic sa bayan-bayan. Kung wala man bypass road, kung merong secondary road, naka Google Maps naman ako nakikita ko sa mapa eh. Kung may secondary road, doon pa rin ako dumadaan. Kasi nga,
sa main highway, kagaya dito, main ito, makakasabay mo dito mga malalaking truck. So ako, ayoko silang makakasabay. Kaya pagka may bypass o kaya may alternative route, doon ako dumadaan. Dito kasi wala na eh, dahil ano na to eh, San Miguel, Bulacan na to eh. Wala nang ano, kahit tignan nyo sa Google Maps. Ito yung Google Maps ko, papakita ko sa inyo. 51 kilometers away na lang tayo. Mula dito sa San Miguel, Bulacan hanggang bahay. Ayun o, ang daming tricycle dito sa National Highway, di ba? Kaya bago kayo mag-comment na kamote kasi dumadaan sa National Highway, isipin nyo muna, marami kaming kamote na sinasabihan nyo. Kagaya nito, nandito na ako sa pinakakanan, pero dahil may nakaparada dyan, balik na naman ako dito. Tapos siyempre balik na naman tayo sa pinakakanan, pero may nakaparada ulit doon ng truck. Di ba parang gumaganong-ganon lang. Yan, pero babalik na naman tayo dito dahil di tayo makakadaan eh. Nakaparada sila eh. Oops, yeah. Oh. Tapos siyempre, kakalagpas natin, balik na naman dyan. Ngayon may nakaparada ulit. Ganun na naman. Ayun o, hanggang sa lane na dapat dyan kami mga tricycle eh. Ginawang paradahan. Alas 5 na ng hapon, nandito na tayo sa San Rafael, Bulacan. Ay, kapagod na biyahe. Barangay Maasim pala to eh, San Rafael, Bulacan. Liligo na tayo dito sa may Coral na Bato, San Rafael, Bulacan. Kasi sigurado truck na naman mga kasabayan natin sa Bustos na ito eh. Dati, nung naka-single pala ako na bumabiyahe ng Isabela, dito ako dumadaan. Kaso tinigil ko no, kasi puro lubak. Yan, titignan natin kung puro lubak pa rin siya. Ganun pa rin pala tong kalsada na to, 4 years ago. Kasi nung 2022, 2023, 2024, lagi pa akong naglo-long ride nun, single na motor. Dito ako dumadaan eh. Lalalim ng lubak. Akala ko naman sa tagal eh naayos na. Yung pala sa tagal, hindi na rin talaga pinapansin. Pero makita niya, lalalim ng lubak. So time check, 5:40 PM, andito na tayo sa M. Valle Road. Pag kumaliwa tayo dito, papunta tayo ng DRT. Bali, kakanan tayo dito, papunta ng Angat, Bulacan, yung may tulay dito eh. Ay, sobrang traffic. Andito na tayo sa may tulay. Bali, 5:47 PM na, sobrang traffic sa tulay. So, andito na tayo sa Angat, Bulacan, 6 PM. Check natin yung live natin sa Facebook. Live lang tayo konti. Ay! Muntik na yung lubak. Muntik na yung lubak doon. Buti naiiwas ko yung side wheel. So ito na yung arko ng San Jose del Monte. Kulay pink. Time check, 6:25 PM. Kagaya lang din kahapon, naka 7 hours na biyahe. So may idea na kayo pag naka-tricycle kayo. Nasa 7 hours yung biyahe nyo. Depende na yun sa sa bilis nyo. Tsaka kung ilang stopover kayo. Kami kasi pag kumakain mag-stopover, inabot kami ng 1 oras para kumain. Kasama na yung pahinga. Tapos ang top speed naman namin, 50 lang. Minsan 55. Pero kadalasan 50 kph lang.
inabot na kami ng dilim dahil 11:30 kami umalis ng Dingalan na Aurora. Okay, nandito na tayo sa may San Jose del Monte Government Center. Woo! Alright, dito na tayo sa Muson Crossing. As usual, traffic ulit. Time check. 6:51 PM. So dito na natin tatapusin yung video kasi sobrang traffic na naman dito. Pag uwi, kain muna tapos tulog na. Tapos abangan nyo na lang ulit next week kung saan tayo mapapadpad na naman. So ulit-ulit, thank you Lord sa safe na biyahe. Sa overnight na pasyal namin, pagod pa rin pero masaya. Ay, sa wakas, dito na rin tayo sa bahay. Thank you Lord sa aming safe na biyahe at walang aberya na biyahe. Time check. 7:03 PM. Pahinga na tayo.